Hi guys, good morning po sa ating lahat dyan. Time check, it's already 6 a.m. Magsi 6 o'clock na po ng umaga dito. So, I will share to you our experience in Cambodia. So, pumunta kami dun guys para i-fix tong iPhone na to. Kasi sayang naman kung hindi i-fix, di ba? So, ikukwento ko sa inyo guys. Nung pumunta kami ng store is para daw i-fix yung iPhone is magbabayad daw kami ng 900. So, kinausap ng asawa ko yung lalaki na kinausap niya before na nag-a-ask ka lang before sa amin ng 500. 500 before para i-fix yung iPhone. So, nag-agree yung lalaki at nag-ano siya ng 500. Pero guys, alam nyo ba yung mga store dito, nagki-create sila ng problema about sa phone para mas malaki pa yung bayaran mo, no? So, nung inopen nila tong phone na to guys, sinabi nila na nag-moist daw. Nag-moist daw nung inopen nila 'to. At alam na alam ko 'tong phone na 'to guys, hindi ko po 'to nilalabas sa bahay kundi nasa loob lang siya. Kasi mayroon naman ako isang phone at yung phone ko is nagwo-work, hindi hindi ho siya nakakalabas ng bahay talagang nandirito lang siya. Ginagamit ko lang kasi 'to para mag-ano, mag-watch ng mga YouTube ko 'no. At saka guys, may cover siya. May cover siya at hindi siya na-touch sa tubig or kahit saan man diyan 'no, naka-cover 'to, naka-protection ang iPhone na 'to. So, nung bumalik kami, tumawag yung lalaki guys, sinabi niya, yung phone ninyo nag-moist no ano inopen namin hindi na siya masu-survive, kailangan ng bumili ng bagong LCD. Itong harap ng phone kailangan ng baguhin 'to para para ma-survive pa at magamit yung phone ninyo. So, ang sinisingil sa amin guys ng lalaki is 2,400 sa cover lang ng phone, Pero yung Apple Store guys na pinuntahan namin sa Miller, nag-a-ask lang ng 2,000 pero sila 2,400 ang ina-ask nila. Kasi dito guys, sabihin ko sa inyo, may mga store dito para kumita sila ng pera, magsasabi sila na ganito yung phone ninyo, kailangan ng ganyan para mag-gain sila ng pera, para magkaroon ng benta. Gano'n ang mga tao dito, guys. Kasi i-share ko sa inyo yung experience namin nung bumili kami ng second hand car guys, na yung chinange nila yung kilometers ng 70,000 kilometers ata yung old na sasakyan na binili namin na chinange nila into 75,000 kilometers lang. Tignan nyo nga. Ito ang ginagawa nila guys, nanloloko sila ng mga customer. So, ito guys, so, nanloloko sila ng mga customers para magkaroon sila ng benta. So, hindi namin pina-fix tong iPhone na to guys. Ang tingin niya kasi sa amin na magbabayad kami ng 2,400 sa kanya para lang i-change tong iPhone. Hindi lang naman siya nag-iisang store dito sa lugar nila. No? Sinabi niya, pag pupunta kayo ng ibang store, baka hindi original yung ibigay nila sa inyo. No. Kasi guys, may traumatic na ako sa mga ganyang mga tao. No? Lalong-lalo na yung sasakyan na binili namin before. Niloko nila kami na kunyari ganito 75,000 lang yung kilometers pero ang original talaga is 100,000 plus yung kilometers. Ganun ang ginagawa nila. Kaya alam niyo yung mga tao dito guys, mahirap pagkatiwalaan lalong-lalo na pag business, mga trabaho, mga ganyan. Kasi nanloloko sila ng tao. Ang daming manloloko dito sa lugar nila guys, lalong-lalo na yung mga nakaka-business ng mga asawa ko, talagang very dreadful sila. So, hindi namin pinaayos 'to. Ayoko kayang magbayad ng 2,400. So, siguro ipapaayos na lang namin 'to, maghahanap kami ng mas mura. Kasi yung asawa ko kasi 'pag may pera yan talagang magbabayad siya ng gano'n kalaki. Pero very tight kami sa pera ngayon, maraming binayarang mga expenses. Kung sana 500 lang sana okey pa, sana magbabayad kami. Pero nag-ask yung lalaki ng 2,400 at hindi namin babayaran yun. Kasi konti na lang guys, another 2,000 plus na lang para makabili ka ng bagong iPhone na iPhone 13. Tignan mo nga. Tsaka hindi pa yun Apple Store guys, mas mahal pa sila kaysa sa Apple Store. Kasi yung Apple Store nag-a-ask lang ng 2,000, sa kanila 2,400, saan ka pa. At nung nagpunta pala, so hindi siya naayos, okay? Hindi siya naayos kasi maghahanap kami ng mas mura. So nung sinabi nung lalaki na kailangan namin mag-antay ng 4 hours, nagpunta kami sa mall, sa
Camboriú. Basta isang mall siya at nagpunta kami dun guys, okay. Kinuha namin yung card pambayad ng parking kasi lahat ng mga mall dito guys is kailangan mong magbayad ng parking nila. Hindi po libre ang parkingan dito, lahat may bayad. So, mga ilang hours lang kami doon, naglakad-lakad lang kami, umikot-ikot lang kami, hindi ako bumili ng kahit na ano, kasi puro mamamahal yung mga tinitinda nila doon sa loob ng mall. So, kumain lang kami ng ice cream, napakasarap ng ice cream doon guys. Ano siya, gelato ba yun? Kasi sinabi ko sa asawa ko, gusto kong kumain ng ice cream sa may McDonald's. Sinabi niya, para mabago naman, pumunta tayo doon sa isang ice cream shop. Alam ko na kung saan yun. Kasi guys, ayun yung ice cream na mahal talaga. 25 ang ice cream nila doon. Depende kung ilang flavor ang gusto mo. So, depende kung ilang flavor ang gusto mo. Kasi ang flavor lang na inas ko is dalawang flavor lang, which is pistachio at caramel. So, depende yung price nila sa ice cream na i-order mo. And sobrang sarap talaga ng ice cream, guys. Talagang swak na swak yung 25 real na binayaran namin. So, nag-asa ako ng ice cream with cone. Yung asawa ko is ice cream with cup. Kasi hindi ako nag-order talaga ng with cup kasi hindi ko makakain yung baso na paper, no? So, mas maganda pa yung cone. So, sobrang sarap talaga nun. So, doon tumawag yung lalaki, guys. Nag-a-ask siya ng ganito, 2,000, 2,400 daw. Tapos, nawindang yung asawa ko kasi talagang ang price lang talaga is 500. So, nagti-think yung asawa ko na baka maningil yung lalaki ng 500 sa amin pero hindi pa gawa yung iPhone. So, nung nagpunta kami ng store, talagang na ano ba tawag doon? Ano ba tawag doon sa parang na okay yung pakiramdam ng asawa ko kasi hindi nag-ask yung lalaki ng 500 kasi hindi naman na-fix yung phone. So, sinasabi ko sa asawa ko, hindi sila mag-a-ask ng 500 kasi hindi naman fix ang phone. Kasi ang utak ng asawa ko mag-a-ask ng 500 yung lalaki. So, ayan na nga guys, no. So, dahil naging okay na yung utak ng asawa ko kasi hindi naman siya nagbayad ng 500 at hindi naman nagawa yung phone. So, nag-decide na lang kami na pumunta doon sa isang para siyang grotto guys, no. Isa siyang grotto na nung lalaki kung gusto niyong maglakad or sumakay ng van. Yung van na binidyohan ko. So, nakita niyo na 'yan sa mga reels ko. So, ayun, sinabi naman ng lalaki, hindi po kayo magbabayad ng van, free po ang van. Pero 'pag nasa taas na kayo, hindi na po free kasi hindi niyo ho makikita yung grotto ng hindi kayo nagpe-pay. Kaya nabudol na naman kami. So, dahil sa wala na kaming choice ng aking asawa, pumasok na lang kami, okay, hindi naman na-fix yung phone, okay, mag-spend tayo ng pera dito. Nakakabudol talaga, oh my God. So, pinakita ko naman sa mga reels ko kung ilan ang mga prices nung ticket, sinabi nila. So, may isang ticket sila, guys, na isang voucher, which is 136 yon. I think 136 yung binayaran namin para lang pumasok doon na yan. So, ang 136 na yun, guys, pwede kayo mag-order ng food na worth of 136. So, ang mga food nila doon, guys, so, nung nagbayad naman kami noon, so, sinabi ko sa asawa ko, ang kainin nating food is worth of 136 lang. So, 136 lang, wag kang mag-order ng sobra. So, nung binuksan namin ang menu, guys, yung mga steak or mga food nila doon worth of 200 plus. Oh my God, 300 yung napakalaking steak. Sila sabi, paano tayo mag-order ng worth of 136 lang? Tignan mo nga, ang pamahal, 200 plus, 300 plus ang full. So, yung mga salad lang, mga 80, mga ganon, mga appetizer lang. So, ang in-order namin, nag-order kami ng dalawang flamignon. Flamignon, ang tawag ng meat na yun. Pero ang tawag ko steak, hindi siya steak, flamignon siya. Tapos, rice na parang sticker rice na parang lugaw. Pero sobrang sarap ng rice, guys. Oh my God. Hindi ko naubos kasi ang naubos ko yung flamignon. So, yung flamignon na yun, guys, is talagang mahal yun sa grocery. Mga 100 plus per kg ata yun. So,
sobrang sarap niya talaga. So, wala kaming choice kundi nag-order na lang kami. Nag-order na lang kami ng dalawa. Sinabi ko sa asawa ko, mag-share na lang tayo sa isa para hindi mahal yung bill natin. Talagang nagtitipid talaga. Ako talaga, guys, matipid talaga akong tao. Sinasabi ko sa kanya, magtipid na lang tayo. Order tayo ng isang flamingon, isang order with rice, and drinks na tag-isa kami ng drinks. Ganon, maghati na lang tayo. Tapos sinabi ng asawa ko, napakaunti ng rice at saka yung flamingon napakaliit lang nun. So, nag-order kami ng tag-isa kami pero hindi ko naubos talaga yung rice. So, talagang ayaw ng asawa ko. Kasi guys, yung mga tao dun is parang mga mapipera ba. Mapipera pa talaga guys. So, napasugo lang kami, wala na kaming choice kasi yung grotto kasi na yun guys, talaga yung last nun is talagang kailangan mo magbayad ng ticket, mga ganon. So, para makabenta sila nun guys, sinabi nila sa akin, ilang oras na lang ang pwedeng gamitin ng restaurant tapos magsasara na daw yun. What? So, sinabi ko sa asawa ko, bakit hindi nila sinabi sa atin bago tayo pumasok para hindi na lang tayo kumain sa restaurant? Sinabi niya, hindi, alam mo ba ang business, hindi ganun ang business. Para makabenta sila, kailangan nilang kailangan muna natin bumili at hindi nila isasabihin lahat ng mga information. Saka na lang nila isasabihin yung mga information 'pag nakabili na kayo ng ticket. Mga scammer talaga, oh my God. So, wala na kaming choice, kumain kami sa loob. Pero ang food naman guys is maganda. Masarap yung food, tapos yung ambience guys is sobrang ganda. Kaso umuulan lang kasi. Ang lakas ng ulan nun. Sana umupo na lang kami sa labas kaso walang masyadong cover doon sa labas, sa may balcony. Sobrang ganda ng view guys, kung makikita niyo lang. Sobrang ganda ng view kaso hindi kami umupo dun guys kasi umuulan tsaka yung umbrella hindi masyadong malaki para ma-cover yung talagang para hindi kayo mabasa. So, sa loob kami. At ang makikita niyo lang dun yung view ng city ng Cambodio at lang, ano ba tawag dun, yung Jesus Christ na napakalalaki statue siya. Ayun lang makikita ninyo, may mga store rin dun kung saan puwede kayong makabili ng mga souvenirs, may mga umbrella din doon at saka may party area din doon which is starting at 8 PM. Hindi naman kami mag-i-stay doon hangga't 8 PM 'no. So, lumabas na kami. Na-enjoy ko naman guys yung van kasi na-feeling ko rich ako kasi may nagbubukas ng car. Ng van at, ayun. Pero wala namang bayad yun guys, libre yun. Libre yung van na nakita ninyo, hindi kami nagbayad. Ang binayaran lang namin is yung restaurant. So, umuwi na kami pagkatapos namin sa mga adventure namin. Actually guys, ang na-spend namin nagpunta kami dun is 600 talaga, 600. So, ang bilis 'no? Doon lang naka-spend na kami ng 600 sa parking. Sa mall na nga lang yung parking nila guys 30. Nagulat kami bakit 30 yung parking dito sa mall kasi doon daw sa Camboriú guys, Camboriú is doble daw yung presyo nila dun. Kasi dito kasi guys sa Brazil is talagang may mga city dito na mahal at may mga city din na mura. Kahit dito sa city kung saan kami nag-i-stay, yung mga mall nila dito, may dalawang mall kasi sila dito guys. At yung mall nila dito is yung parkingan is may bayad. So, maraming nagsasabi na ate nila sa akin is mayaman ako, hindi po kami mayaman nung nagta-try kaming maka-survive sa buhay. Buhay nating mga tao dito sa ibang lugar, no. So, may time talaga guys na nag-i-spend kami ng mga ganyang klaseng pera like 600, mga ganyan, hanggang 600, mga 400, mga ganyan. One time lang per life 'no. Hindi naman kami every weekend na nag-i-spend ng gano'ng pera kasi ang pinakamahalaga talaga sa amin is yung mga bills namin. Pero may time talaga guys na kailangan din na mag-relax yung utak mo, hindi puro trabaho, hindi puro bahay lang, kailangan din natin ng health natin na umalis tayo. For mental health ba, para maka-relax yung utak natin kasi nakaka-stress talaga guys sa buhay na everyday ka na lang, kailangan natin bayaran 'tong mga ganito, ganyan, gano'n. Parang hindi mo na na-e-enjoy yung buhay mo. So, parang nakaka-unhealthy yun ng utak guys. So, may time talaga na kailangan namin mag-relax.